maring may kumuha sa kanya. Siguro, alam mo, pagkatapos ng video na ito, maring may kumuha sa kanya. Dapat nating isaalang-alang lahat ng posibilidad ngayon. Sinusubaybayan namin ang balita tungkol sa nawawalang dalagita na posibleng nasa panganib. Ito ang bagong video mula sa pulisya na nagpapakita ng maaaring si Kami, na 19 na taong gulang, halos nasa umaga ng kanyang paglalakad bago siya nawala. Kasama na ang Federal Bureau of Investigation sa paghahanap sa batang babae na nawala matapos maglakad ng maaga noong bisperas ng Pasko. Habang lumilipas ang mga araw, tumitindi ang pag-aalala sa maaaring nangyari sa kanya. Sabi ng pulisya, hindi nila inaalis ang anumang posibilidad kahit ang pinakamadilim. Nandito tayo sa kasong inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Pero kapag sinabi ng autoridad sa Texas na maaaring nasa panganib ang isang babae, mag-aalala ka na baka hindi lang ito simpleng nawawala o tumakas. Ang mga autoridad sa Bexar County, Texas, kung saan matatagpuan ang San Antonio, ay nananawagan sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong upang mahanap si Camila Mendoza Olmos, na 19 na taong gulang. Kami ang tawag sa kanya ng kanyang pamilya at kaibigan. Heto ang bagong video na inilabas ng autoridad ng Bexar County, Texas kagabi. Alam kong madilim ang video na ito, pero gusto ko pa rin itong mapanood ninyo dahil ang dilim, kahit di nakakatulong sa paghahanap, maaaring mahalagang pahiwatig kung saan siya pumunta noong umaga ng bisperas ng Pasko. Ito ay dashcam video ng isang taong naglalakad sa gilid ng kalsada. Ang driver na kumuha nito, matapos mapanood ang balita tungkol sa kwentong ito, ay nagdesisyong makipag-ugnayan sa mga autoridad. Sinabing may nakita silang isang tao na maaaring tumugma sa paglalarawan. Hindi pa natin tiyak ng 100% kung si Kami nga ito. Ayon sa pulisya, tugma ang suot niyang damit sa paglalarawan ng sinuot niya nung umalis ng bahay. Sabi ng sheriff ng Bexar County, ito ay nakunan lang ilang blok mula sa bahay ni Kami. Ngayon, bago ko talakayin ang mga posibilidad na sinusundan ng mga investigador ngayon, gusto kong balikan kung kailan nagsimula ang paghahanap na ito at ilahad sa inyo ang timeline na alam natin sa ngayon. Ayon sa mga autoridad, huling nakita si Kami bago mag-alas 7 ng umaga noong Miyerkules, Disyembre 24, sa Caspian Spring na barangay ng Bexar County, sa labas ng San Antonio. Ayon sa opisina ng sheriff, nakita siya sa surveillance camera ng kapitbahay sa labas ng bahay habang may hinahanap sa sasakyan. Sabi ng mga deputy na putol ang video. Pinaniniwala ang umalis si Kami nang naglalakad lang dahil nasa bahay pa ang sasakyan niya nang i-report siyang nawawala ng nanay niya sa Siam na isang matapos daw niyang tawagan ang boyfriend at ama ng anak niya ayon sa News Nation. Ngayon, ayon sa mga pulis, maaring ang dala lang ni Kami ay ang susi ng kanyang sasakyan at ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Isang malaking pahiwatig dito at malaking dahilan ng pag-aalala, marahil ay malaking hadlang din para sa mga investigador, ay wala sa kanya ang kanyang telepono. Natagpuan ito sa loob ng kanyang bahay. Kapansin-pansin na hindi dinala ng teenager ang cellphone niya kahit madalas siyang online. Iniwan niya ang isang cellphone na alam mo naman, kahit kabataan o hindi na ganun kabata, bihira na lang iwan ng cellphone, di ba? Hindi yon normal. Iniwan pa niya ang cellphone at iPad niya. Dahil dito, nagkaroon kami ng chance na muling suriin ang ilang digital na ebidensya salamat sa tulong ng mga kaibigan natin sa FBI. Alam mo, hindi ko pwedeng ibahagi lahat ng nakuha namin mula doon, pero nakakuha kami ng ilang impormasyon. Kaya nagbibigay ng sapat na impormasyon ng sheriff. Pero hindi niya masyadong idinetalye kung ano ang nakita nila sa cellphone niya. Ngayon, ang nanay ni Kami, ang pangalan niya ay Rosario, sinabi niya sa Texas media outlet na KSAT at ito ang kanyang sinabi. Tinawagan ko ang kanyang cellphone pero nandun lang ang cellphone sa kama at naka-off ito. Nilagay ko sa charger at lumabas para hanapin siya. Akala ko makikita ko siya tulad dati, naglalakad at sabay uuwi. Ayon sa ulat, dapat mamimili ng damit si Kami para sa event kasama ang kaibigan niyang si Camila nung araw na nawala siya. Kaya may mga plano siya. Ayon sa kaibigan sa The New York Post, ang huling sinabi ni Kami sa telepono bago siya mawala ay, "Paalam Kami, mahal kita." Dapat pag-isipan ito habang tinitingnan ang lahat ng posibilidad. Hindi inaalis ng autoridad ang anumang posibilidad ngayon. Ayon sa Bexar County, si Kami ay may taas na 5.4 na pulgada tinatayang 100 at 10 lbs at suot ang itim na North Face sweater na may baby blue na disenyo. Nakasuot siya ng baby blue na pajama shorts at puting sapatos. Mahigit 100 tao ang nagsaliksik sa 3 milyang radius kung saan huling nakita si Kami naghahanap ng anumang palatandaan niya. Sa ngayon, wala pa kaming alam kung may nakita o nahanap na sila
at di pa sinasabi ng mga autoridad. Talagang ang tanging update lang natin ay yung dashcam video na inilabas ng sheriff kagabi. Hindi lang ang tanggapan ng sheriff ng Bexar County ang naghahanap sa batang ito ngayon, pati ang FBI at maging ang Department of Homeland Security tumutulong sila sa paghahanap. Ang San Antonio ay halos 1.5 hanggang 2 oras lang ang biyahe mula sa hangganan ng United States at Mexico. Ayon sa sheriff ng Bexar County, iniimbestigahan ng Department of Homeland Security kung tumawid si Kami sa Mexico. Tinitingnan rin nila ang flight log para malaman kung nakarating siya sa paliparan at sumakay ng eroplano. Sa ngayon, hindi isinasantabi ng sheriff ang anumang posibilidad. Pero ang nagpapalalim ng pag-aalala sa pagkawala ni Camille ay ang sabi ng kanyang pamilya na hindi niya ugali ang gumawa ng ganitong bagay. Ayon sa pahayag ng tanggapan ng sheriff ng Bexar County matapos siyang mawala at ito ay sipi. Sinabi ng ina ni Camila na karaniwan siyang naglalakad tuwing umaga. Ngunit nag-alala siya nang hindi agad nakabalik si Camila sa loob ng makatwirang oras. Sabi ng sheriff, mahilig maglakad si Camille at sa puntong ito mukhang nasa karaniwan niyang ruta rin siya, isang bagay na madalas niyang ginagawa. Wala namang kakaiba. Madalas ba siyang dumaan doon kapag naglalakad? Oo, normal lang yun. Medyo mas mahaba lang kaysa dati. Sa pagkakaintindi ko, itong dalagang ito ay medyo mahilig o talagang mahilig sa fitness. Mahilig talaga siya mag-gym at mahilig din siyang maglakad. Normal na bahagi ng ruta niya yon. Ayon sa sheriff sa press conference, si Kami ay dumaan sa depression matapos makipaghiwalay kamakailan sa kanyang nobyo. Binanggit niya na tila maayos naman ang kanilang paghihiwalay. Meron kaming ilang iba't ibang teorya na pinag-aaralan at kailangan naming, alam mo na, ang mga teoryang tinitingnan namin ay sumasaklaw sa lahat ng posibleng senaryo. Alam mo, sa kasamaang palad, may ilang palatandaan kami ng mga pag-iisip ng pagpapakamatay mula sa dalagang ito noon. Alam namin na nagkaroon siya ng ilang issue sa depression noon, pero bilang isang kabataan, sino bang kabataan ang hindi nakakaranas ng depression sa ilang punto? Kaya hindi namin pwedeng basta sabihin na, yun na siguro yun. Dapat nating isaalang-alang lahat ng posibilidad. Kaya posibleng naging dahilan din ng pagkawala niya ang kalusugan sa pag-iisip. Malaki ang posibilidad na may naging papel ito. Narinig mo ring tutol ang hepe ng pulisya, sabi niya normal lang sa kaedad niya ang makaranas ng depression. Dapat nating isaalang-alang lahat ng posibilidad ngayon. Sa kasamaang palad para sa atin, hindi natin pwedeng simulan ang pagpaliit ng mga posibilidad hanggat wala pang ebidensyang nagtuturo sa atin doon. Kaya heto, muli ang bagong video na tinutukoy ng sheriff, ang madilim na dashcam footage ng isang naglalakad sa kalsada. Baka si Kami iyon pero hindi sila sigurado. Ayon sa sheriff, umaasa siyang sa pagpapalabas ng video at pagbabahagi ng kwento ng isang taong tumawag matapos mapanood ang balita, mahikayat ang iba na suriin ang kanilang dashcam, surveillance video o ring doorbell cameras kung may makikita silang bakas ng batang babae. Hindi lang nung bisperas ng Pasko siya nawala, kundi pati na rin nung nakaraang linggo. Simula ng kwentong ito. Ayon sa sheriff ng Bexar County, naniniwala siyang maaaring nasa panganib si Kami ngayon. Malalakas at malinaw ang mga salitang iyon. Kaagad kaming nabibigyang pansin sa media kapag may ulat ng nawawalang teenager na nasa panganib. Ayon sa sheriff, hindi nila inaalis ang anumang posibilidad. Umalis ng bansa, tumawid mag-isa o maging ang mas mabibigat na posibilidad. Kinidnap ba siya? Kinuha ba siya? Isa ba itong kaso ng human trafficking? Wala pa ron ang nakumpirma pero hindi rin inaalis ang mga posibilidad na yon. Nakumpirma na ang mga autoridad sa labas ng Estados Unidos ay naghahanap din kay Kami ngayon. Naglabas ng abiso ang opisina ng Attorney General sa Nuevo Leon, Mexico na may larawan ni Kami at humihingi ng impormasyon. Marami ngayong tanong, lalo na online, kung ano ang nangyari sa batang ito. Tumakas ba siya sa bahay nila? Tumakas ba siya kasama ang iba o dinukot mula sa kanilang tahimik na lugar sa labas ng San Antonio? Dahil border state ang Texas, matagal na itong sentro ng atensyon ng mga autoridad sa human trafficking. Sa ulat ng National Human Trafficking Hotline noong 2000 at 24 nakatanggap ang hotline ng mahigit 2,000 signal gaya ng email, chat, text at tawag. Ayon sa ulat, halos 700 sa signal ay mula mismo sa mga biktima o survivor ng human trafficking. Ang mga signal na yon ay nagdulot ng mahigit 1,000 kasong natukoy noong 2000, 24 na may mahigit 2,000 biktima. Noong 2022, ang KSAT, ang istasyon ng telebisyon sa San Antonio, ay nakapanayam ang isang babae na ang pangalan ay Chara McMichael, na siyang Executive Director ng Trafficking Division ng isang non-profit
na tinatawag na BCFS Health and Human Services. At ayon kay Mac Michael, ang Bexar County ay nagiging perpektong daanan para sa mga human trafficker dahil maraming malalaking highway ang nagtatagpo rito. Ayon kay Mac Michael, humigit kumulang 80,000 menor de edad ang biktima ng human trafficking sa Texas. At hindi lang ito tungkol sa sex work, kundi pati na rin sa sapilitang paggawa. Sa mga pabrika, kusina at hotel, mas nanganganib ang mga batang tumatakas sa kanilang tahanan. Isang estadistika ang tumutok sa amin. Ayon kay Mac Michael sa KSAT, ayon sa datos, sa bawat 3 batang tumatakas, isa ang naibebenta sa sex trafficking sa loob ng 24 na oras. Humigit kumulang 40% ng mga batang tumatakas ay nauuwi sa labor trafficking. Ngayon, muli, hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kasong ito o kung ito ba ay isang sitwasyon ng human trafficking na pinag-uusapan natin na kinasasangkutan ng batang babae na ito, si Camille. Sa ngayon, hindi malinaw kung si Camille ay umalis ng kusa o siya ay kinuha, ngunit mahalagang banggitin iyon at ilagay sa tamang konteksto. Gayunpaman, ayon sa kanyang pamilya, hindi niya ugali na basta na lang umalis, lalo na nang hindi dala ang kanyang telepono. Sinabi rin ni Sheriff Javier Salazar ng Bexar County na gusto niyang matiyak na hindi nadamay si Camille sa isang immigration raid. Ayon sa Sheriff, mamamayan ng United States si Camille ngunit posibleng na-detain pa rin siya, sabi niya sa ABC News. Isa yon sa mga kinakatakutan ko. Kaya pinacheck ko para masigurong walang paghinto, detain or nasa federal detention facility siya. Kailangan naming i-check yon. Sabi rin ni Sheriff Salazar sa ABC, maaaring nasa panganib si Camille. Dahil dito, napansin siya. Natanong siya kahapon at ito sagot niya sa imminent danger. Tungkol sa nalalapit na panganib, batay sa impormasyong meron kami na maaring nagkaroon ng mga pag-iisip ng pagpapakamatay noon, ilang pagtatangkang sakta ng sarili noon na isang consideration. Kaya muli, isa lang ito sa maraming teoryang tinitingnan namin sa ngayon. Pero alam mo, malinaw na ang isang batang tulad nito, maliit ang pangangatawan, napakabata, madaling maimpluwensyahan, masasabi kong tuwing wala sila sa bahay at hindi natin alam kung nasaan sila, laging may agarang panganib. Nakipag-usap si Rosaria, nanay ni Cami, sa KTOU-TV Houston at sinabi niya ito, magdasal at taimtim na humiling sa Diyos, mga anghel, at kay Birheng Maria o kung sino mang pinaniniwalaan mo na sana makabalik ang anak kong babae. Ang sino mang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Cami ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Bexar County Sheriff's Office sa Texas. Ang numerong nasa screen ay ilalagay din sa episode description 210-335-6000. Maaari rin kayong magpadala ng mensahe sa Bexar County Sheriff's Office Missing Persons Unit sa Missing Persons sa bearbexar.org. Kasama natin ngayon si Sonny Slaughter, tagapagsanay sa pagpapatupad ng batas para pag-usapan ang paghahanap na ito na mag-iisang linggo na bukas. Laging maganda kang makasama sa Law and Crime. Alam kong sinusubaybayan mo ang kasong ito. Sa surveillance at dashcam video na lumabas, hindi mo talaga makikita ang marami. Ano ang natutunan mo sa video habang hinahanap nila kung saan siya pumunta? Kaya nakita ko maganda ito. Salamat sa pag-imbita sa akin, Chris, at tama ka. Parang 1 linggo na ang lumipas at wala pa ring bakas kung nasaan siya. Hindi malinaw ang dashcam video, sobrang magaspang ang kalidad. And ang tanging pagkakahawig na naiisip ko kung bakit sasabihin ng mga pulis na siya iyon ay dahil naka-hoodie yung tao, alam mo yon, madilim na hoodie at naka-shorts siya. Pero ang ipinapakita nito ay ang direction kung saan siya pumunta, yung lugar kung saan siya nagmula. Kapag alam natin yon, yung surveillance sa video sa paligid ng bahay na makikitang tumitingin siya sa loob ng kotse, nagbibigay ito sa atin ng idea kung saan siya maaring naroon, kung saan siya maaring nagpunta. Iyak, alam mo, nilalagay sila nito sa isang lugar kung saan sila pwedeng magsimulang maghanap ng mas masinsinan. At nakita ko rin na, alam mo, bumalik ulit ang mga search crew at nagsimula silang maghanap sa mga lugar at alam mo, sinusuyod nila ang mga damuhan at mga puno. And then, naghahanap na rin sila sa Mexico para sa kanya. Oh, at mga 2.5 hanggang 3 oras ang biyahe papunta sa Laredo, Texas, na nasa mismong hangganan ng Mexico. At alam mo, para sa kahit sinong nakatawid na sa hangganan, mas madali talagang tumawid papunta roon. Mas kaunti ang inspeksyon pagpasok sa Mexico kaysa paglabas sa kabila. Posibleng naglakad lang siya, kasi paano ka makakarating ng malayo kung hindi ganun ang ginawa mo, di ba? Kailangan niyang sumakay ng sasakyan para makarating sa hangganan ng Texas. Walang nababawas na posibilidad ngayon.
Nandyan din ang sheriff na pala kaibigan sa media sa Bexar County. Gamit ang salitang imminent danger, nagbigay siya ng kaunting paliwanag doon. Sa tingin ko may emotional at mental na problema siya na nakaapekto sa sitwasyon. Pero may sheriff na nagsabi niyan 1 linggo na ang nakalipas. Ano ang ibig sabihin nun sa'yo? Ibig sabihin talagang nag-aalala sila sa kanyang kaligtasan. Ang agarang panganib ay parang agarang banta na hindi sila naniniwala na siya ay ligtas sa ngayon. Kung siya ba ay ligtas dahil may mga personal siyang pinagdadaanan na may kinalaman sa kalusugan ng isip at maaaring nasaktan niya ang sarili niya. Pero ayon sa kanilang operation, hindi nila inaalis ang posibilidad na may masama nangyari sa kanya. Ayon sa malabong video, malapit siya sa kalsada kung saan may mga sasakyan. At gaya ng sinabi mo, sa lugar na may trapiko, hindi ito gaanong kalayo sa hangganan. Alam mo, dati akong nakatira sa San Diego at ang bahay ko ay kayang lakarin papunta sa hangganan. At gaya ng sinabi mo, madali lang maglakad at tumawid papasok ng walang masyadong inspection kumpara sa pagbalik-pabalik. And kung siya ngayon, kung siya nga ang nasa video at may mga sasakyan na dumadaan, alam mo na may pagkakataon talaga na may naglagay sa kanya sa isang sasakyan, maaring siya ay dinampot. Dahil kakaunti lang ang mga camera sa particular na bahagi kung saan siya nakita, ayon sa ibinahagi nila sa amin. Pero maaring inilagay siya sa sasakyan at mabilis na naitawid sa border kung iyon nga ang iniisip nila kaysa kung siya mismo ang naglakad papunta roon. Tandaan na matagal na mula nang huling nakita siya ng kanyang ina sa kwarto hanggang sa magising ito at mapansing wala na siya. Kaya may mahabang oras tayo kung saan maaring may nangyari. Naka-off ang cellphone niya at hindi niya ito dinala. Alam mo, palagi kong nakikitang kakaiba yon kapag mga kabataan o matatanda, hindi nila dinadala ang cellphone nila at walang nakakaalam na, uy, magpapahinga lang ako. Tama. At parang sanay siyang maglakad-lakad. Kaya iyon ang isa pang bahagi nito. Hindi naman daw basta-basta lang siyang naglakad, sabi ng sheriff. Mahilig talaga siya sa fitness at maglakad-lakad. Mukhang ito ang regular niyang ruta, pero gaano nga ba kadalas niyang dala ang cellphone kapag naglalakad? Alam mo, kailangan pa nilang imbestigahan yan. Alam mo, minsan napag-uusapan natin ang mga manhunt, pero ibang-iba ang sitwasyon dito. Pero sa karamihan ng mga ganong kaso, sa tingin ko kung makarating man siya sa Mexico, kailangan niyang sumakay sa sasakyan, kahit siya pa ang sumakay o pinasakay siya. Parang hirap akong paniwalaan na sa 19 anyos kaya mong maglakad ng 2 oras at kalahating biyahe papuntang Laredo. Kung dadaan ka sa mga liblib na lugar, kailangan mo ng kagamitan o resources kung gusto mong lakarin. Iniisip ko rin kung bibili siya kahit tubig, kailangan ng credit card maliban kung may cash siya na parang hindi naman ganun ang kaso. Sa tingin mo ang mga bagay na maaring magpahiwatig? Halimbawa, kung sumakay siya ng sasakyan, may nagbabasa ng plaka. Kung city bus, tiyak may surveillance. Ibig kong sabihin, ano kaya ang mga bagay na maaaring magbigay ng lead sa mga investigador sa puntong ito? At marahil ang mas nakakabahala pa, 1 linggo na ang lumipas, pero wala pa tayong naririnig tungkol sa mga bagay na iyon. Tama, kaya tingin ko may info pa silang di inilalabas. Pero kung tumawid siya ng hangganan at kung nasa kotse siya at hindi siya hinuli or kung hindi ito kusang loob, maaring hindi na natin siya makita. Baka nilagay siya sa trunk ng kotse pero may car reader naman. May surveillance sa paligid ng hangganan kaya makikita mo siya. And sa tingin ko talagang naguguluhan ng mga pulis dito kasi parang naglaho siya na parang bula. 1 linggo na at nagsimula na silang maghanap sa mga lugar, naghahanap sila sa tamang direksyon. Kaya ang gagawin mo, magsisimula ka sa gitna at nabanggit ko na rin ito kahapon, magsisimula ka sa gitna ng lugar kung saan siya huling nakita. At dahan-dahan kang maghahanap palayo, milya-milya ang layo habang sumusulong ka. Kaya nga tinatawag natin itong grid search kung saan may mga taong tumatawid at nagsusuri sa paligid para hindi nagmamadali ang lahat. Napaka-organisado nito. Sa puntong ito, sa lahat ng paghahanap, kasalukuyan silang nagsusuri sa malapit, lumayo na rin sila at wala pa rin silang sagot. Pero saan kaya siya naroroon ng walang pera, walang pagkain, walang tubig, nang hindi nasasaktan o walang malay?
Sigurado akong sinusuri nila ang mga ospital at mga medical center at mga ganong lugar. It ang dahilan ng pagkabahala. Ang imminent ay nagpapakitang labis silang nag-aalala. Dahil hindi lang ito kakaiba, kundi hindi rin makatuwiran na walang makahanap sa kanya o na hindi siya sumusubok humingi ng tulong. Alam kong baka haka-haka lang ito, pero nag-type ako gaya ng sabi mo, na posibleng may tinatago silang impormasyon. Kaninang umaga, binisita ko ang Facebook page ng Bexar County Sheriff's Office. Mga 1 oras na ang nakalipas nang i-record natin ito. May nawawalang 14 anyos na babae na ipinost nila. At ito ay isang kaso ng nawawalang tao. At alam mo, siguradong napakahalaga rin na mahanap ang taong ito. Pero ang mga resources na ginagamit ngayon sa kaso ni Kami, ang pambansang atensyon, ang sheriff na nagbibigay ng mga press conference, may itinayong command center. Nakakalungkot dahil may mga kabataang tumatakas at legal na adult na umaalis araw-araw. Umaasa kang bawat pamilya ay makakakuha ng kasagutan kung sila'y tumakas lang o may nawawala. Parang may kakaiba rito kaya mas nabibigyang pansin ito kaysa sa normal na kasong pagtakas. Tama. At kaya sa tingin ko at dahil ginamit nila ang salitang human trafficking, hindi basta-basta ginagamit ng mga autoridad ang salitang iyan. Maraming tao ang nag-iisip o nagbubuo ng haka-haka tungkol dito, pero kapag ginamit na ito ng mga autoridad, kadalasan ay dahil merong silang, may isang bagay na nagpa-alarma sa kanila na may posibilidad talaga doon. And ngayon, meron ka na namang isang betang nawawala na isa talagang betang teenager. Kahit na si Camila ay 19 na taong gulang, siya ay itinuturing pa rin siyang isang adult at maaari siyang umalis. Gayunpaman, tama ka. Maraming resources ang ginagamit dito at sa tingin ko ay may mga impormasyon silang hindi sinasabi dahil ayaw nilang magbigay ng palatandaan sa isang tao. At kung hindi naman, magaling silang maglagay ng pressure sa sarili nila para mahanap siya at malaki talaga ang mga resources na ginagamit. Naniniwala akong may karagdagang impormasyon pa sila. Hindi lang nila ibinabahagi ang lahat ng iyon na talagang mahalaga na hindi nila ibinabahagi ang lahat. Isa sa mga bagay na napansin ko kapag naghahanap ng mga nawawalang tao at mga individual na tulad nito na maaring umalis ng mag-isa ay minsan ay ayaw talagang matagpuan ng mga tao. Pero ikaw, may sinusunod na organisadong hakbang ang autoridad at sa tulong ng pamilya, maaring matagpuan ang mga tao. Parang iba ito para sa akin. Mukhang may direction sila, isang malinaw na direction. Talagang tumitingin sila sa direksyon ng Mexico para sa posibleng transportasyon. At kaya naman nakipag-ugnayan na sila sa mga autoridad doon at may mga flyers na ipinamamahagi at makikita sa lugar na iyon. Para lang sakaling makita siya. Ito ay sadyang pinag-isipang trabaho na ginagawa nila. Nalaman ko rin at narinig na ang Homeland Security ay kasali rin na kadalasan ay Homeland Security Investigations. Malawak ang sakop ng Homeland Security pero ang Homeland Security Investigations ay espesyalisado sa investigasyon ng human trafficking. Marami rin silang koneksyon kaya patuloy pa rin silang nagsusuri ng mga video footage, patuloy pa rin silang kumakatok at nakikipag-usap at nililibot ang mga lugar. Naglalakad ang mga miyembro ng pamilya. Pero marami pa silang kailangang gawin para malaman kung anong direksyon talaga ang kanilang tatahakin. 1 linggo na ang lumipas, mahaba na ito at hindi magandang senyales. Hindi, at alam mo maraming kaso na may mga tao na nawawala ng matagal, mas mahaba pa sa 1 linggo. Pero dahil bukas ay 1 linggo na, parang mahalagang yugto ito sa nangyayari. Alam mo, may mga kwento tungkol sa human trafficking. May mga kaso na nakikita mong pinapahinto ang truck sa gilid ng kalsada. Maaaring may undocumented migrants sa loob. Alam mo, minsan mga pamilya, tulad ng mga kwentong nakikita natin tungkol sa human trafficking, hindi natin alam kung yun nga ba ang kinakaharap natin dito. Pero sa karanasan mo, ibig kong sabihin, ano ba talaga ang realidad? Gaano kaposible na ang batang babae na ito ay naglalakad lang sa gilid ng kalsada tapos biglang may dumating na human trafficker at kukunin siya? Bigla siyang napunta sa mundong ilalim na kadalasang pinapabongga sa mga kwento. Minsan mahirap maintindihan dahil sa iba't ibang ulat ng media.
Kung alin ang gawa-gawa lang sa pelikula at alin ang totoong human trafficking na nangyayari sa mundo. Base sa karanasan mo, ilarawan mo nga sa amin kung ito ba talaga ang hinaharap natin at kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Kaya kapag iniisip mo ang human trafficking, at dahil siya ay malapit sa hangganan, maaring iyon na nga, at baka nagkaroon na rin sila ng ibang mga insidente. Pero maari rin siyang maging biktima ng kidnapping na maaring mauwi sa human trafficking ng isang tao na, alam mo yon, isang krimen lang, isang krimen ng pagkakataon. May nakakita sa kanya, iniisip na maganda siya at agad siyang dinampot. Posibleng nasa isang bahay siya sa ibang lugar, hindi tulad ng napapanood sa television. Hindi ito kasing dramatiko ng iniisip ng iba. Alam natin mula sa ibang mga kwento ng mga tao na hindi naman talaga na traffic para sa sex at pagsasamantala sa iba, kundi mga taong ikinulong lang para sa sariling kagustuhan ng taong gustong magkaroon sa kanila. Ikinulong sila sa mga bahay, sa ilalim ng sahig at sa mga basement at madalas ay sa parehong lugar lang o hindi kalayuan mula sa pinanggalingan nila. Ang human trafficking ay maring magresulta sa sexual na pagsasamantala ng iba, pero maari rin itong maging labor trafficking, organ trafficking na hindi natin masyadong napag-uusapan. Pero ito ay dahil sa lapit ng lugar sa mismong hangganan. At dahil sa ilang pagkakataon, naghahanap sila, ang mga trafficker, mga totoong trafficker, yung mga sangkot sa trafficking at pagsasamantala sa mga kababaihan at batang babae particular. Minsan mga lalaki at batang lalaki pero kadalasan ay mas bata, depende sa hinahanap nila. Pasok siya sa demographico ng isang tao na maaring maging biktima ng sex trafficking scheme at maaring alisin sa kalsada. At posible rin na hindi van ang ginamit kasi palaging van ang hinahanap ng mga tao kundi isang kotse. Huminto sa gilid, tinanong siya ng direksyon, yumuko siya papasok sa kotse at doon siya nakuha. Minsan babae rin o kaedad niya ang lalapit, uy, pwede mo ba akong tulungan dito? Pwede mo ba akong tulungan dito? Hinahanap ko ang aso ko. Hindi laging parang teleserye ang nangyayari, pero ang totoo, may mga tao talagang kinukuha o dinudukot dahil sa iba't ibang dahilan. Hindi kailangan ng sobrang drama, simpleng bagay lang na ginagawa ng ordinaryong tao araw-araw ang nakakatulong sa iba. Parang siya yung tipo ng tao na magbibigay ng direction sa iba, tutulong maghanap ng aso or mga ganong bagay. Kaya hindi naman kailangang maging dramatic tulad nito or tulad ng paraan na ginagamit ng iba para akitin ng isang tao. At dahil wala siyang cellphone, wala tayong paraan para matrace siya. Araw-araw may human trafficking sa Amerika pero iba ito sa napapanood sa television. May mga taong nakakulong at naghahanap ng paraan mabuhay. May mga tao na gumagawa ng mga bagay at kahit naglalakad-lakad pa sila, biktima pa rin sila ng mga human trafficking scheme. Ayokong mag-focus ang tao sa puting van, mas gusto kong mag-focus sila sa may access ba sila sa anumang video, anumang media, may nakita ba silang kahit ano, may alam ba silang kahit ano. May alam ba sila, hindi naman kinakailangang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa iba na maaaring nasa lugar pa, pero maaaring sangkot sa ilang kriminal na gawain at itinatago, o kaya alam nila kung nasaan ang ibang tao. Ayokong masyadong mag-focus ang mga tao sa aspeto ng television, kundi isipin ang mga ordinaryong bagay na ginagawa ng mga tao araw-araw. Ang mga criminal ay criminal, at ang mga krimen ay maaring dahil sa pagkakataon, gaya ng maaring nangyari dito. At may mga organisadong krimen din tulad ng mga human trafficking scheme, mga planadong plano na kinasasangkutan ng maraming tao na kayang magkaisa at magplano kung naiintindihan mo. Alam kong marami itong impormasyon pero mag-focus ka sa maliliit na detalye kaysa sa malaking drama ng lahat ng ito. Oo, at maiisip mo, sa tingin ko maganda ring konteksto ito. Maraming usapan tungkol sa human trafficking pero minsan di malinaw kung ano talaga ang itsura nito. At hindi naman palaging yung tao sa puting van pero sobrang delikado pa rin. At oo, paulit-ulit kong naiisip, kung talagang tumawid siya papuntang Mexico, sobrang dali lang talagang tumawid sa border na, yon, lalo na kung naglalakad lang. Hindi sila tumitingin ng pasaporte, hindi rin sila tumitingin sa mga sasakyan. Parang, base sa karanasan ko, pag tumatawid ka, parang kaway lang, sige tuloy ka lang. Hindi tulad sa United States na tinatanong ka ng border patrol tungkol sa ginawa mo at tagal mo doon, hindi ganun sa kabila. At bukas sa isang linggo na, sana ay
May magandang balita na darating pero talagang nakakatakot ang sitwasyon. Sonny Slaughter, tagapagsanay sa pagpapatupad ng batas. Salamat, gaya ng dati, sa pagsama mo sa amin dito sa Law and Crime. Pinahahalagahan namin ito. At salamat din sa iyo, Chris, sa pagbabalita ng kwentong ito. Salamat sa Law and Crime, sa lahat ng trabaho na ginawa ninyo buong taon para talagang tutukan ang mga mahihirap na kaso. At mukhang isa ito sa mga kasong aabutin pa tayo hanggang 2026. Salamat sa pananaw, salita at pagiging bahagi ng Law and Crime. Ako'y nagpapakumbaba sa bawat pagkakataon. Pinahahalagahan namin ito at sana'y makakuha na ng magandang balita ang pamilya. Salamat, Sunny. Bago tayo magtapos, ipapakita ko ang impormasyon sa inyong screen. Kung may impormasyon kung nasaan si Kami o anumang makakatulong sa paghahanap sa kanya, makipag-ugnayan sa Bexar County Sheriff's Office sa Texas. Narito ang numero sa screen at ilalagay din namin ito sa episode description. 210-335-6000. Pwede ring mag-message sa Bexar County Sheriff's Office Missing Persons Unit sa Missing Persons sa bexar.org. Yan muna para sa episode na ito ng On The Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Magkikita tayo muli sa susunod.